Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa basurahan sa Cebu City. Mabuti na lang na kahit inabando na, malusog daw ang baby. Nakatutok si Chona Carion ng GMA Cebu. Sa loob ng isang basurahan dito sa Barangay Camputao, Cebu City, natagpuan ang bagong panganak na sanggol. Kwento ni Aling Mary, nangangalakal daw sila ng basura ng kanyang apo nang mapansin ang isang bag. Inakala raw nilang pusa lang ang laman nito dahil tila iyak daw ng kuting ang kanilang narinig. Pero laking gulat nila nang makitang sanggol pala ang nasa loob ng bag. Di pa raw napuputol ang puso ng sanggol na nakabalot pa sa kumot. Pagwaling na ko sa basura, hala bata man, hilak. Lutong akong ipapunit sa akong apo. Ayon sa gwardya ng establishmento kung saan nakita ang bata, wala raw siyang napansing nag-iwan ng sanggol sa basurahan. Pero may nakapagsabi sa kanyang nakakita sa isang babaeng umiiyak palayo sa basurahan. Nangarbunay po, may nakakita sa babae, naghilak, padong paspas nga to. Malusog naman ang lalaking sanggol na kasalukuyang nasa Cebu City Medical Center ngayon. Nakatakda itong i-turnover sa pangangalaga ng DSWD. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang pulisya para mahanap ang ina ng sanggol. Chona Carion, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tumaas po ng mahigit 10,000 ang bilang ng mga krimen na naitala dito sa Metro Manila. At ito po ay nitong unang bahagi ng taong ito. Kumpara yan sa parehong panahon noong katatapos na taong 2011, 2011. Giit naman ng mga otoridad, hindi sila nagpapabaya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Abril nang nakuna ng CCTV ang pagpatay sa isang lalaki ng riding in tandem. Lula ng 2 motorsiklo ang mga suspect at walang awang pinagbabaril ang biktima sa Pasay. Mayo naman ang nakawan ng 3 lalaki ang isang bahay sa Marikina. Mula sa bintana, namingwit ang kawatan ng mga gamit mula sa loob ng bahay gamit ang dalang patpat. Inalamang ito sa mga lantarang krimen. Nakakatulong ang mga kuha ng CCTV sa pagtugis sa mga suspect. Hindi pa malinaw kung nagagawa nitong pigilan ang kapangasan ng mga kriminal. Kahapon nga lang, isang babae ang walang awang ginilitan at itinapon sa isang bakanting lote sa Quezon City. Ayon mismo sa National Capital Region Police Office o NCRPO, halos 56% ang itinaas ang crime rate sa Metro Manila nitong unang semestre ng taon kumpara noong 2011. Nangunguna ang crime against property gaya ng snatching at iba pang pamamaraan ng pagnanakaw at sinundan ng crime against person gaya ng physical injury at pagpatay. We have been recording all crimes. Hindi kami nagtatago ng statistics. To report all crimes. All crimes. Hindi dapat itinatago ito. Ito ay dapat na inilalabas para mapag-aralan ang krimen sa isang lugar. Sa halos 30,000 krimeng na itala sa ngayon, halos 8,000 rito ang nangyari sa Maynila. Mahigit 7,000 naman sa Quezon City. Dito sa Station 10 ng QCPD na nakakasakop sa Kamuning, Timog at Morato, pagnanakaw rin ang karamihan sa mga naibablotter. Dahil ito po ay siguro highly commercialized, no? So madalas po rito, marami po ritong mga salise. Yung mga nasasalisihan po dyan sa mga commercial, sa mga residential houses, para po mismo mabigyan po natin ng solusyon kung kulang po ba tayo ng pulis, kung kulang po ba tayo ng mobil, at talagang mapag-aralan po natin kung paano po talaga natin masusugpo yung krimen dito sa area. Pero paglilinaw ng NCRPO, hindi sila nagpapabaya. Tuloy-tuloy daw ang kanilang kampanya at operasyon laban sa krimen. We have trained motorcycle riders also. Ito yung pantapat natin yung mga criminals riding in tandem. We are letting them submit a patrol plan so that the occurrence of crime in those areas will be addressed. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino na overpriced ang inaprubahan niya noong kontrata sa kape sa PAGCOR. Harapin daw niya ang kasong plunder na panggigipit lang umano ng kasalukuyang PAGCOR Chairman na si Cristino Nagiat. Pero giit ni Nagiat, ang kanyang ginawa ay trabaho lang at wala daw personalan. Nakatutok si Maki Pulido.
Birthday kahapon ni dating PAGCOR Chair Efraim Genuino at ika-5 kaso laban sa kanya. Ang una raw niyang natanggap na balita. Ang kasong plunder ay dahil umano sa maanumalyang pagbenta at pagbili ng mga kape na umabot daw sa 1 bilyong piso sa loob ng 9 na taon. 100 pesos ang presyo ng bawat cup ng kape na ipinamigay noon sa mga casino player. Sabi niya may overprice. Hindi pwede magkaroon ng overprice kasi ang presyo merong difference in price. Oo, difference in price, pero hindi overprice. Kasi, magkano ang kape sa labas? Ang kape ngayon nasa 80 to 300 pesos. Sabi pa ni Genuino, hindi lang sa kape napunta ang ginastos ng PAGCOR noon. Malaking bahagi raw ng budget ginamit ding pambili ng tinapay para sa mga casino player. Welta nga ni Genuino, kung napakasama ng kanyang ginawa, bakit hanggang ngayon ginagastosan pa di umano ng PAGCOR ang pangkape ng mga nagsusugal? Kung tutuusin nga raw, mas malaki di umano ang ginagastos ng PAGCOR ngayon na pangkape. Bagay na itinanggi ng kasalukuyang PAGCOR Chairman Cristino Nagyat. Tanungin mo siya, kaya ba hindi na bumibili ng kape sa labas? Pag nagre-request ang player, bumibili pa rin sila. Kaya nga 50 million pa rin yung gastos nila. Alisin mo yung 30 to 40% ng 70 million, that's 28 million. Alisin mo doon sa 70 million, lumalabas 42 million lamang ang gastos namin sa kape. Di ba? O sila 50 million. Estimate budget namin for the year is about 38 million. So, etong gastos namin, 38 million, ang gastos niya 174 million for coffee alone. Wala raw balak umalis ng bansa si Genuino. Haharapin daw niya ang kaso dahil wala siyang kasalanan. Nire-resbakan lang daw siya ni Nagyat. Pero ayon kay Nagyat, wala raw personalan, trabaho lang. Noong araw tinanggal ko yan. He was forced to resign. Bakit? Binastos ako niyan. Para ma-cover up niya yun, kinakaso niya ako sa walang kakwenta-kwentang kape. It's nothing personal, it's our mandate. Kaya rin namin tiningnan to is because of COA findings eh. It's not our own findings. There were COA findings saying that it's overpriced. Sa huling sona ni Pangulong Aquino na bulgar ang di umano'y maanumalyang transaksyon sa kape. Sinabi na noon ni PAGCOR Chair Cristino Nagyat Jr. na umabot ng 1 taon bago sila makapagsampa ng kaso dahil tiniyak nilang magiging matibay ito. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, paglubog ng isang ferry sa bansang Tanzania. Hindi bababa sa 31 ang patay. Batang nakikibaka sa cancer sa mata. Pumanaw na. At silipin ang ilang makapigil hiningang eksena ng The Bourne Legacy na kinunan sa Maynila. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.